Ayan. Good evening, everyone. Welcome po sa ating Friday night prayer and meditation. We always have this every Friday, alas 8 ng gabi. We have this parents from all over the Philippines, even from the world. Kasi meron tayong uh, one parent from Singapore. Alam ko nag-join siya palagi sa atin. And we always do this. Bakit nga ba natin to ginagawa? Among all the autism organization all over the world, tayo lang yata yung laging may ganito. Well, because kailangan natin to. Kailangan natin maging matatag. We need to be strong, especially when it comes to our hearts, when it comes to our mind. Kailangan natin maging matatag, malakas, strong. Kasi tingnan nyo naman, di ba, what's happening around the world, especially to parents of kids with autism, or kahit nga walang autism, yung mga parents na lang na dumadaan talaga sa grabing challenges, di ba? Ano ba yung mga news na narinig, naririnig natin, nakikita natin sa feeds ng Facebook natin nowadays, yung parang ang dami talagang nagdaan sa sa wall ko, yung nanay ng 6-year-old ba yun na from other nation siya, may anak siya, tapos talagang pinatay niya yung anak niya, 6 years old, because of depression yata yun, and then nagpakamatay din siya. Then, maraming mga ganyan, di ba? So, mas, I think mas maraming challenges, mas malaki ang challenges, mas lalo tayong dapat maging, excuse me, maging supportive sa bawat isa at kumapit, mag-hold on sa promises and sa love ng Lord na alam natin din naman tayo pinapabayaan. 'Di ba? Kasi pag alam mo na may kinakapitan ka, meron kang, may hope ka, hindi mo, kumbaga, mas maganda yon kaysa naman parang tingin mo, ah, pasan mo yung mundo, nag-iisa ka na lang, wala nang pag-asa, yung mga ganyang thinking, 'di ba? Marami kasing ganyang mga thinking ngayon na naglalabasan. Yung sobrang depressed na. Alam nyo, nung nag-aaral ako sa theology, I studied theology before, nung ako ay nagpastora, ganyan. Noon pa, matagal ng panahon. Um, we had a subject which is theologies. Theology. Meron yata kami theology 1, 2, 3, 4, 5. Kanina nag-discussion kami ng asawa ko. Hanggang theology 7 yata yun. And then in one of the theology na pinag-aralan namin is the study of angelology and demonology. Okay, so the study of demons and angels. And dun sa studies namin na yun, I found out na naturo doon na merong daw 3 levels, okay, 3 levels ng activity ang devil, ang ang enemy natin, ang kaaway natin, si Satan. Meron siyang mga spirits, no, mga demonic spirits, ganyan. May 3 level of activity na ginagawa siya sa buhay ng isang tao. The first one is depression. Yan, maglalagay siya ng mga depressive thoughts sa mind ng mga tao, na yung mga nakaka-down, ayan, yung parang sobrang nakaka-doubt, ganyan, na so yung mga tao madedepress, ganyan, ano. Then, the next level of activity na gagawin naman ng devil is the oppression. Yung oppression is more on, ino-oppress ka na parang nandun ka na sa ano, parang sunod-sunuran ka na sa devil, sunod-sunuran ka na, nag-agree na ka sa mga thoughts niya, naniwala ka na sa mga sinasabi niya, those are, na-oppress ka na, parang nawawalan ka na ng willpower to fight. Okay, that's oppression. So yung depressed, naglalagay pa lang siya ng mga thoughts, ng mga negative thoughts sa mind mo, sa heart mo, naglalagay pa lang siya. And then, you can still fight that. Pero yung oppression, medyo nawawalan na ng, parang nawawalan ka na ng will to fight. No? Parang naniniwala ka na sa sinasabi niya, nung devil. And then, the last one, which is the worst, na pinaka
matindi na is the um, possession. Yung ipoposes ka na ng devil. Papasok niya na siya sa katawan mo, tapos wala ka na talagang will, hindi ka na makalaban, siya na yung nag-overpower sa'yo. Those are the three levels of devil's activity in a person. But if you have Jesus in your heart, in your mind, and you always read the Word of God, then meron kang panlaban. Hindi ka basta-basta, hindi ka basta-basta malulure ng devil, okay? So, pasensya na, nahabang na ako. Eh, meron tayong special guest for tonight. Ayan. Opo, kasi, di ba kagagaling ko lang sa Kalamba. And then, usually talagang, right after an outreach mission, medyo paparecover pa ako ng physical, ano, kasi nakakapagod po talaga. Kaya, tonight we have a very special guest. She is from, oh, ang layo. Isa sa pinakamalayo, I think sa lahat sa atin dito, siya yung pinakamalayo sa Tandag, Surigao del Sur. O, 'di ba? Ang layo. Tandag, kanina pinag-uusapan namin paano pumunta doon. Ang layo talaga. So, and she is a nurse by profession. O, 'di ba? And nakilala ko siya online lang din. Nag-reach out siya sa akin. And then, she's also, just like some of you here, pag offer ako ng correction supply online training na talagang nag-a-attend siya palagi nun. Talagang gusto niya makuha yung principles. Hindi lang siya once ata nag-attend, but more than once siya nag-attend ng correction supply. So, let's all welcome Mommy Justice. Hello, Mommy Justice. Hello po, good evening. Thank Ay, you po, Mami Josie, sa introduction. ayan. So, si Mommy Justice yung talagang tinatawag kong isa sa sinasaluduhan kong mami kasi meron siyang isang anak na may autism. Plus, mayroon pa siyang ibang anak. Mamaya, ipapakita niya yan sa inyo. So, Mommy Justice, I'll give you the floor na. Okay po, thank you. Ayan po, yun yung topic natin for tonight. Nakikita po ba? Yes. Opo, nakikita po. Okay. Um, yung natutunan ko kasi dito sa Autism Support Family Support Group is yung living in trust and hope as God's steward. So parang mga katiwala or servant tayo ni God. Pero merong element of parang nakaka-proud din kasi meron siyang trust sa atin. Okay, before natin 'yan pag-usapan, meron tayong sharing question. Ano po ba yung mga biggest fear natin sa ating mga anak o kaya yung biggest worry natin now? Baka meron po kayong mai-share. Yes, you can share by chatting po dyan or you can open your microphone. Hello, Mami. Yes, Ma'am si Charm. Yes, anong biggest fear sa anak nyo now or biggest worry? Actually, I think all of us, na mostly ng moms na kakasalamuha ko din, yung nawala na tayo sa mundo, paano yung sila? Paano sila pag wala na tayo? Siguro, still now, yun din pa rin yung worry ko, but ah now na alam natin nandiyan si Lord, is hindi naman niya tayo papabayaan. So, that's actually my biggest fear. Yung pag wala na ako sa mundo, what will happen next to my son? Yun. Yun yung worry ko. Yeah.
Yes, same talaga tayo, mami. Napaiyak talaga ako niya nung tinanong ako na about sa anak ko. Nung nag-speech ako sa school namin. Yung iba naman, nag-worry din kung magiging independent ba yung mga anak natin, di ba? Then, sometimes we worry kung may magiging kaibigan ba sila, magkakapamilya ba sila. Dami nating worries. Yung iba, baka meron pang mai-share before I will start sa first topic. Sabi ni Ma'am Okay, mami, magsisimula. Sabi Okay ni po. Mami Cathy, ang magkasakit talaga sila. Yan yung worries ko. Oo. Pero thanks God, healthy naman. May mga concerns sa health, pero manageable naman. Ayan, sabi niya. Oo, lalo na kapag na-hospital, mami. Okay, start na tayo. Introduce ko po yung family ko. Ito yung awesome child ko. 9 years old na siya ngayon, grade 3. Then, yung babae sa gitna is yung eldest ko, 17. Nag-undergo kami ng counseling and medication para sa anxiety at depression niya. And then, yung third baby ko, yung second is high school na rin. Yung third baby ko is mag-grade 4. Ang assessment sa kanya is 6 years old pa lang yung language kasi language delay siya eh. Yung language niya pero nakakasagot po siya pag yung mga like reading, 3 years old pa lang nakakabasa na siya. Then magaling siya sumagot sa mga exams and Mami Josie na ano talaga ako kasi ngayon gustong-gusto niya yung Russian. Dati, Korean. Nagsusulat siya ng Korean. Nagsasalita ng Korean. Ngayon, Russian naman yung yung gusto niya. Nag-study pa talaga kami paggabi. Wow! Linguist. Tuwang-tuwa po siya pag pag Korea, Relate yung ako dyan. Russian yung naririnig niya. Relate. Si Mami Cathy, ano nga yun sa'yo? Russian, tapos meron pang ano gayon? Saltik, ano? German. Saltik, mga German, ganyan. Oo. Japanese, Spanish. mga ganun, mga maraming languages sa iba't ibang countries. Minsan, tinatanong pa niya si Google, sasabihin niya, Google, what's the Russian word for sleep? Relate. Yun, gustong-gusto niya talaga yung Russian. Relate. So, kahit na both kami nurses ng asawa ko, pinagkatawalaan kami ni Lord ng may special needs na mga anak. Yung bunso ko is palagi kong kasama yan pag nagwo-work ako. Ang mayaya lang sa amin is yung awesome child ko. Ang layo kasi nung yung school namin is non-graded ang SPED. So doon sa kabilang munisipyo, yung may trial sila, itatry nila ng visitor yung mga natin, non-graded children natin. I-expose nila ng paunti-unti, 1 hour, then pag makaya, ito 2 hours, hanggang sa maging whole day. So, pag gaya na ng whole day, i-next level na nila. Yung kaya na nilang umaupo, makinig, pero syempre, malikot kasi may ASD, ka-hyper pa. So, stewardship, 'di ba? Ito yung lagi nating lagi parang gift ni God sa atin or yung mga qualities natin as mother, as parent. 'Di ba? As parents, trusted person tayo, may inassign si Lord sa atin na iti-take care natin o kaya 'di ba, yung mga bagay binibigay niya sa atin, mga material blessings. Pero meron siyang kakaibang blessing na binigay sa atin, yung anak natin. He or she siguro sa iba
sasabihin nila is parang burden. O kaya bakit nagkaganyan? Pero sa atin, sa paningin natin is unique sila na creation ni Lord. Lahat naman kasi dito sa earth is nabibilong kay God. So, kahit nga yung kahit nga yung beach, ang ganda ng ocean, pero pag umalon siya, minsan hindi natin nakokontrol. Meron din low tide, may high tide. Parang yung life natin, kahit yung baha, meron siyang purpose. So, lalo na yung mga anak natin. Meron silang purpose, lovingly created sila ni Lord para sa atin. At saka, meron din tayong purpose para sa mga creation ni Lord. So, minsan tatanong natin, pinahihirapan ba tayo ni Lord? Kasi, bakit ako? Bakit ako ang binigyan niya? Oh, it's because pinagkakatiwalaan tayo ni Lord. So, binigyan tayo ng anak na kagaya ng anak natin. Paano pag napunta sila sa ibang parents? Maalagaan kaya sila kagaya ng pag-aalaga na binibigay natin, pag-iintindi na binibigay natin. Our sons and daughters are like water. Meron silang silbi, pero hindi naman natin kailangan kontrolin yung water, di ba? Pinapadaloy lang natin, pinapaagos. Meron silang silbi, meron silang special na ano, binigay ni Lord na talent, kayong mga uniqueness nila. So, ako na-inspire talaga ako, Mami Josie, pag makakakita ako ng parent na yung taong di niya kinakahiya yung anak niya, yung parang hindi limited yung yung personality niya. Kaya mahal na mahal niya yung anak niya kahit may kondisyon. Yung kumbaga ang anak niya may kondisyon pero yung pagmamahal niya is unconditionally, di ba? Na-inspire talaga ako sa mga taong ganun at saka dumaan din ako ng yung parang nalilito ako anong gagawin ko, saan ako magsisimula, paano gagawin. So, binigay ni Lord si Mami Josie sa akin. Doon, nag-message ako sa kanya. Pinapanood niya ako nung movie na about sa autism and then hanggang sa ini-invite na niya ako sa mga seminars online. And then, yun, malaking tulong talaga, lalo na yung support group na to. Stewardship, syempre, created tayo ni Lord and then we belong to Him. So, pag sinabi mong belong to Him, so pwede tayong kunin ni Lord. Pwedeng kunin niya ang anak natin. Kasi ginawa niya naman yung anak natin, ginawa naman tayo ni Lord for His glory. Hindi naman para sabihin, ay, kaya ko to kasi magaling ako eh. Lahat kakayanin ko kahit gaano kahirap. Yung uniqueness ng mga anak natin is created intentionally ni Lord with a purpose. Tayo created intentionally with a purpose na tumulong din sa iba. Kahit walang inaantay na kapalit. So, may mga pinagdadaan ng trials tayo. Bakit ba tayo nahihirapan? Pine-prepare pala niya yung paghihirap natin kasi merong bibigay si Lord para makayanan natin yun. Ang dami niyang trials na binibigay sa atin. So, sometimes, di ba, yung everything belongs to God. If we live to the Lord. And if we die to the Lord. Romans 14:8. So, nabubuhay tayo hindi para sa anak natin, para kay Lord. So, halimbawa, sasabihin natin, naku, pag nawala yung anak ko, di ko talaga kakayanin. Pag nawala yung asawa ko, mamamatay talaga ako. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Hindi tayo dapat mabilong sa mga bagay na nandito sa earth. Our lives are under God's authority. So, siya po ang may utos or may direksyon kung ano ang tatakakin nating daan. Um, yung helper na word,
'di ba? Parang pag meron tayong work, meron tayong yaya, meron tayong helper. So tayo yung mga helper na walang sahod. 24/7 may duty at tayo yung walang day off. So pinagkatiwala ni Lord yun lahat. May dahilan bakit nabubuhay tayo at saka may dahilan din kung bakit nawawala yung mga minamahal natin sa buhay. So ito yung mga verses na paborito ko talaga. Yung mga kino-quote ko is Psalms 24:1 and 2, Isaiah 43:7 and Romans 14:8. 'Di ba? Yung napakaganda lang isipin na hindi lang pala tayo ang nagtitiwala kay God sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. May tiwala din pala si God para sa atin. Binibigyan din tayo ng purpose for His glory. At saka kung galing tayo sa Diyos, babalik din tayo sa Diyos. Kasi siya ang may authority at may purpose. So, trust in God's goodness. Hindi lang yung itatrust natin yung buhay natin sa ibang tao, magta-trust tayo na, safe ako dito, maganda yung buhay namin, maganda yung kinalabasan kapag yung anak ko nakatapos ng kolehiyo. Pero lahat ng trust natin, ibibigay natin kay Lord. Kasi stronghold natin siya sa trouble. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, may makakapitan tayo. Maybe people will fail, meron tayong mga expectation na hindi natin nakukuha, o kaya meron tayong mga gusto na hindi natin nakukuha. Pero si God, lahat nasa Kanya na. So, stronghold talaga natin siya kapag meron tayong mga hindi magandang situation. He knows then kung sino yung nagtitiwala sa Kanya. 'Di ba? So, tayo, pag di tayo nagtiwala kay Lord, kung sa tao lang natin ibibigay yung tiwala natin, baka ma-stumble lang tayo at the end. So ito talaga yung napaka gandang nabasa ko na parang sa Micah 7:18, who is a God like you, who pardons sins, forgives the transgression of the remnants of his inheritance. So tayo may inheritance pala tayo. Tayo pina-forgive pala tayo ni Lord. Tapos tayo minsan nakakagawa ng kasalanan. Kaso, si God, hindi siya, dili magdumot bitaw, mami, ang sa tawagan eh. Hindi siya nananatiling yung galit. So, napapatawad niya tayo and He shows mercy. So, may awa din ang Diyos. We always pray. I know, kung meron kang special child, you always pray, di ba? Kasi parang feeling natin, kailangan pa natin ng extra mile, extra prayer. Lalo na't hindi talaga natin nasa certain kung ano yung behavior nila, ano yung naisip nila, ano yung gusto nilang sabihin. So, yung silent na between sa'yo at saka yung anak mo, yung hindi niya sinasabi, merong mga messages yun galing kay Lord. Like, meron siyang gustong sabihin sa atin kung may kasalanan man tayo. Kasi yung iba, natatanong talaga nila yung sarili nila. Lord, saan ba ako nagkulang? Ano ba yung kasalanan ko? Kung ano man yung kasalanan natin, if we repent, pinapatawad talaga tayo ni Lord. At saka, meron siyang awa sa atin. Hindi yung binigyan tayo ng anak para parusahan tayo. At saka, pag masyadong nahihirapan na tayo, merong comforting assurance galing kay God, di ba? So, magre-repent, kailangan lang nating is mag-ask ng forgiveness. Syempre, like yung mga anak natin, pag meron silang nagagawang hindi maganda, pag nag-sorry yan, 'di ba, na-melt na agad yung heart natin. So, trust in God's goodness and character. So dito, the Lord is good. 'Di ba? Mabait si Lord.
Siya yung kakapitan natin kapag mayroon tayong mga problema. Kilala niya tayo, hindi tayo stranger sa kanya. Tapos, lagi lang nating paniniwalaan or pagkakatiwalaan ang Diyos. Recognize lang natin na siya talaga ang may-ari ng lahat. Yung mga anak natin, hindi bagay na ma-obsess tayo. Tayo lang na ay tagapamahala. We need to take care of them. So ito, yung nagbibigay ng pag-asa. Si Lord, nagbibigay siya lagi ng pag-asa sa atin. Pag down na tayo, blessed is the man who trust in the Lord and whose hope is in Him. Di ba? Minsan sasabihin mo, ay kailangan magkaroon ako ng partner na mabait. Kailangan yung kayang ipoprovide sa akin yung mga material na blessings. Pero sa Jeremiah 17, yung nagtitiwala tayo kay Lord, yung nasa Kanya ang ating pag-asa, hindi sa mga tao o kaya sa mga nakapaligid sa atin. Pero yung pag-asa na binibigay natin kay Lord is nakikita yun ng ibang tao. Romans 5:2, through faith, we have access to grace and rejoice in the hope of God's glory. 'Di ba? Ang ganda nito yung parang may access pala tayo kay Lord kasi may inheritance tayo sa heaven. And dapat masaya tayo kasi may hope kay God in God's glory. Kapag bibiyaan tayo ng anak, minsan pagod tayo buong araw dahil yung dahil kay Lord yung pag-asa natin, parang may extra battery tayo para kailangan tayong bumangon kahit pagod tayo the whole day. Inuuna mo yung pangangailangan ng pamilya mo, ng anak mo, kaysa sa sarili mong pangakuha. So, in Lamentations 3:26, it is good to wait quietly and hope for the Lord's salvation. 'Di ba? So, si God, siya lang talaga ang nakakapagbigay ng salvation sa atin. Yung faith natin, yung personal relationship natin kay Lord, yun lang. Yun yan yung kailangan natin. Sometimes, mayroong mga quiet moment na kailangan pala nating makinig kay Lord. Kasi meron siyang sinasabi. Sobra nating preoccupied sa pagpapaaral ng ating anak, pagpapatherapy, pag-aaral, pag-continue ng mga activities sa bahay. Minsan, yung message ni Lord, nakukuha natin kapag nagbabasa tayo ng Bible. Meron talaga siyang mga words doon na binibigay para sa atin. So, yung hope natin, kailangan i-focus lang natin kay Lord. And then, sa summary, we are stewards of God's creation. So, lahat ng yun, may purpose, merong halaga. Yung buhay natin, which means everything we are, and everything belongs to Him. Trusting in God's character, His goodness, mercy, and strength, give us peace and security. Yun yung security na hindi mo makikita kahit saan ka magpunta. Hindi mo makakamtan yung peace of mind kahit anong gawin mo. This trust leads us to a living hope even in times of waiting, suffering, nahihirapan na tayo, o kaya sa mga uncertainty. Yung mga hindi natin alam kung ano mangyayari, mga kinakatakutan natin. So, minsan, nag-i-stick tayo sa mga visual routine para sa mga anak natin. Mas madali kasi para sa mga bata sundan, araw-araw yung mga gawain kapag meron silang nakikita. Pero tayo, hindi tayo nag-i-stick doon sa mga nakikita, kundi sa hindi nakikita. Yung faith natin, yung hope natin kay God. Yung every step lang, kahit maliit lang na accomplishment ng bata, kahit hindi niya matapos ngayon, tuwang-tuwa na tayo doon.
Pero yung iba, kahit excellent yung mga anak nila, nasa nasa honor roll o kaya yung mga normal na mga kids nila, kahit anong achievement, yung ibang parents parang hindi pa rin natutuwa. Tayo yung pinakamaliit lang, kahit na makapulot lang siya ng mga tiny things, we celebrate the progress, hindi yung perfection, kahit maliliit na win. Sasabihin natin, good job, anak, pahag si mama, o kaya ihahag natin sila. Yung it builds connection and confidence, di ba? Yung parang minsan nasa kanya na lahat pero hindi pa siya masaya. Yung sa atin, konting-konti lang. Yung nasa sa atin pero ang saya na natin, ang liit lang nung na-accomplish ng anak natin, napaka-proud na natin. At saka kung napapansin nyo dito is parang may glass. Yung bata, may ginagawa siyang telescope. We are like detectives. We celebrate the very tiny progress ng anak natin. We appreciate the little things. We see signs and needs ng anak natin kahit hindi nila sabihin. Yung mga konting clues, binibigyan natin ng meaning kahit hindi siya obvious. That's all. Thank you. Good night. And thank you very much sa mga nakinig. Wow, thank you so much. Teka lang ah. Ayun, hindi ko makita. Ayun, sandali. Ayun. Ayan. Okay. Thank you very much, Mami Justice. Actually, yung mga shinare mo nakakatuwa kasi ah ang lalim nung mga sinasabi mo. Parang napapaisip ka dun sa mga sinasabi mo. Parang napapaisip kami. Oo nga naman. Oo nga, no? Like ah, nung umpisa na sinabi mo na yung mga anak natin parang dagat. Gusto ko yun. Yung ile-let go mo lang sila. 'Di ba? Oo, Paagusin mo lang. agiusin mo lang. Wag Hindi mo kailangang kontrolin. yun, hindi mo kailangan kontrolin, ganyan. Oo nga naman, di ba? Natuwa naman ako doon kasi, totoo, yung creation ni God yun eh. And may purpose yun eh. Kaya, nakakatuwa. And yung diniscuss mo na isa sa purpose is to help others. Ayun, nakakatuwa. Kasi ito si Mami Justice, ano yan eh, parang ah, mini Mami Josie din yan sa lugar niya. Tumutulong din talaga siya sa mga parents na doon sa sa lugar niya, no? Kung saan siya nandun. And then na yung sinabi mo na trust, living in trust and hope talagang. I think yan talaga yung kailangan nating gawin. Ah, parang na analyze ko lang na yung trust talaga is ma una si God muna yung nag-trust sa atin, binigay ni God yung anak para sa atin. Yan yung nakuha kong thought mo na in-entrust ng Lord, steward tayo, in-entrust yung mga anak sa atin. And at the same time, tayo dapat mag-trust din tayo sa Lord na dahil dahil binigay yung anak natin, in-entrust ng Lord sa atin, tayo naman magta-trust na God will really help us in raising our kids. Ayan. So yung sinabi mo na difference between a normal family and a family of special needs like us, sabi mo nga yung mga normal para ang hirap nilang i-please, no? Yung mga anak nila nahirapan mag-please sa mga parents pero yung tayo parang magsalita nga lang ng kahit na talagang tuwan-tuwa na tayo, tumatalo na tayo sa tuwa, no? I think that's the beauty. That's one of the beauty of having a child with special needs. Sobrang mababaw yung ating mga kaligayahan. Mababaw in the sense na pagdating sa anak natin, sobrang happy na tayo in small achievements. Totoo yun, yung sinabi mo. So, sino pa yung gustong magdagdag ng thoughts dyan? Huwag na kayong mahiya. Sige na. Share your thoughts. Sige po. Napakalalim ng mga
sinabi ni Mami Jessie. Actually, ang dami niyang thoughts. Dami. Baka pwedeng ano, mami, kahit i-type lang nila yung question na how do you cope up sa situation nyo. Sige. Anybody? Gusto niyo i-type? Oh, kahit i-type lang sa chat box. O, Mami Net, sige, umpisa mo na. Magsalita ka. Very complete naman yung sinabi ni Mami Justice. Pero gusto ko lang, natutuwa akong marinig muli ang sinabi niya tungkol sa little things na ini-enjoy nating mga mommies with special needs. Parang this that we really do yung enjoy natin we celebrate the very little things that our children are doing is just God's way for us to be contented with the small little things. Parang in that way, God is also teaching us His humility na we humble ourselves, appreciating the very little things we have. Correct. Yung humble ourselves na yan, napakalaking bagay. Diba? Yung mga anak natin. Lagi ko yung nakikita sa mga comments sa mga parents na ang daming itinuturo ng mga anak natin sa atin na hindi natin natututunan sa iba, but we learn from our kids talaga. Totoo yan. Anybody? Sige pa, iba dyan. Okay, mahiya. Mami Iba Jo. rin, mami, ano yung patience natin nadadagdagan. Yun talaga yung number one na tinuturo ng kids sa atin, yung patience. Tsaka Mami Jo, may ano ako yung na-learn ko dito sa ano ni Mami Justice, our kids also, Mami Jo, teach us to be always grateful and appreciative on small things. Talaga. Kasi yung mga konting bagay lang na ano, nagpapasaya na sa atin. Tapos, we thank the Lord for every small steps, for every, kahit na maliit na ginagawa nila ba ng mga kids, no? Ipiniflex talaga natin. Kasi natutuwa tayo, Mami John, we are thankful for the Lord sa mga ganyang mga bagay. It makes parang nadi-delight, it makes our heart, it gives us joy. Talaga, it gives us joy. And also, may learnings ako dito na kahit anong seasons ng life natin, may mga seasons of waiting man tayo, may mga difficult seasons tayo, no? Kahit anong seasons, we really have to trust in God's character. He is faithful, He is good, He is forgiving, He is love, no? He is truth. Tsaka napaka-merciful ng God. We really have to trust His character. May kanta nga, yan Mami Jo, when we gonna trust His heart. Pag hindi natin nakita yung kamay niya na nag-aano sa atin, we will trust His heart. Dahil alam natin yung character ni God na He is really good, He is love, He is giving, He always supplies, He provides. Yun. We will not forget, we shall not forget His kanang goodness and faithfulness. I think yung song na sinasabi mo, yung God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. If you don't understand, nakalimutan ko na. If you can't see His hand, just trust His heart. Ayun, trust His heart. Can't He said, trust His heart. O, yun nga. Actually, paborito ko rin yung song na yan. Di ba? May mga times na pag hindi mo na parang naiiyak ka sa mga nangyayari sa mga anak mo. Nakita mo parang nagpa-progress ba siya? Parang nagre-regress naman. Ano ba? Meron ba improvement? Mga ganyan, di ba? Parang when those times comes, talagang trust lang. Trust the character of God na may ginagawa siya. Hindi siya nagpe-petics lang. Ganun, Meron. Saka, at saka Mami Jo, hindi lang din yun yung ano natin mga problems natin, may mga ibang problema din tayo aside from that. May mga
may mga bayarin din, may mga iba pang anak, may ano din, may kinikip pa tayo na mas marami pa tayong ano ba, mga responsibilities aside from our kids with special needs, may mga ibang responsibilities pa tayo. Totoo. Kaya nga minsan masarap makinig sa ibang mga parents kasi mas nalalaman mo na ay mas Mm. mas mas lighter lang pala yung sinasabi ni Mami Ray, ni Mami Rain. Ah, akala ko mabigat na yun sa akin. Pakinggan daw niya yung ano, yung mga sinasabi ng ibang parents dun sa retreat talaga. Ah, may mas maano pa pala. May mas matindi pa pala sa pinagdadaanan ko, 'di ba? Sabi dito ni Mami Mina, I am more aware and appreciative of the little improvements of our son, Danny. Ayan, talaga, totoo yan. Iba talaga. Kaya nga, ang tawag dun sa mga anak natin, neurodivergent. Kasi iba talaga sila. Kung lagi natin silang i-compare sa mga neurotypical, sa mga normal kids, mapoprostrate lang tayo. Pero if we appreciate the uniqueness, yung uniqueness nila, makita mo yung beauty nila, tingnan mo yung side na yon, masasabi mo talagang may purpose ang Lord. Masasabi mo talagang, ay, I mean, God created everything at lahat may purpose, lahat may beauty. Yun. So, because of that, I would like to ask, Mami Justice, aside, based sa iyong tinuro is, can you pray for all the parents? Yan dito ngayon, you pray for us. Yes, Father God, thank you, Lord, sa opportunity, O God, that you have given na ma-share ko, Lord, yung words po ninyo at saka yung life experience ko po. Thank you kay Mami Josie, Lord God, sa dami ng mga natutulungan niya, natatouch niya po ng mga parents at saka natutulungan niya mga kids. Salamat, O God, sa paggamit niyo po, O Lord, sa life niya, sa purposeful life niya na nakakatulong sa aming lahat, lalo na kami na may mga pinagdadaanan. We really need to pray and we really need you, O God. Hindi namin kakayanin, O Lord, kung wala kayo at kung wala po yung mga taong sumusuporta na sa amin at nakakaintindi sa amin. Thank you, O Lord, sa purpose niyo, Lord God, na binigay sa amin, pinagkatiwala sa amin. Thank you, O Lord God, sa lahat ng mga blessings, kahit sa mga problema na binigay niyo po sa amin upang maging matatag kami. We trust in you, O Lord, in your glory. We glorify you, O God. All glory to you, O Lord. We praise you and we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Ako, maraming salamat sa prayer mo yan. Nakakataba naman ng puso yung sinabi mo para sa akin. No, kasi minsan sa sobrang pagod ko rin, hindi ko na yan napapansin. Alam mo yun? Sa sobra, lalo na pag ganyan, nagaling ako sa outreach, tapos biyahe. Alam mo naman, 5 hours from from Consolacion hanggang dito, 5 hours nakakapagod talaga physically, no? Pero I think ngayon na-remind ako na you become an instrument, na ni-remind ako ng Lord na okay, you're doing good, you're doing fine. I appreciate you. So, thank you, Mami Justice, dun sa mga words of encouragement mo. So, ngayon naman, I would like to request Mami Cathy to pray for our awesome kids naman. Let's pray. Father God, we praise you and we worship you. We thank you, Lord. Thank you so much, Lord God, for giving us life, for waking us up every day, for giving us such wonderful gift, Lord God, like our kids with exceptionalities. Thank you, Father God, for everything. Lord, thank you for guidance. Lord God, I lift up to you our kids with special needs. I thank you, Lord, for their lives. And I pray, Lord God, that they can be functional, they can be independent, even in little things. Lord God, there are things that they are having difficulties with, especially, Lord, in the area of speech and communication. I pray that you will touch their vocals, Lord God, declaring Ifata be open, so their vocals be open as they can utter words
Lord God, even in their motor skills, their gross motor and their fine motor skills, Lord God, even in their cognitive skills and social skills, Lord, continue to work inwardly, O Lord God. We believe, Lord, that you are working from the inside out. Lord God, strengthen them, strengthen their mind and their body. So when time comes that they have to stand on their own feet, Lord, they can do it. They can be independent, Lord God. Lord, I pray for protection of these kids from any devices of the enemy. I pray for all the kids who are sick right now, Lord God. Those kids who are having seizures, cough, cold, flu, fever, having pain in their bodies, we declare that by your stripes and by your wounds, they are healed, Lord God. We declare healing in their bodies. You are beaten and scourged, Lord, so we can enjoy wholeness and healing, O Lord God, because you bore this kid's sickness, Lord God, on the cross, declaring, Lord, favor upon favor over their lives, speaking blessings of good health, favor, good and progressive life, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And amen. 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 Thank you, Mami Kathy. Now, let's pray naman for our group na patuloy tayong gamitin ng Lord, maging blessing sa iba. Kasi I think yan ang purpose natin as a group, no? Makapag-reach out, makatulong, kasi mas marami pa talaga. Katulad nga niyan, kanina, nag-uusap kami dito na nila Mami ah, Justice, no? Kasi doon siya nakatira sa bandang Mindanao at wala pa silang developmental doctor doon. Tapos isa lang yung therapy center. So maraming ganyan na talagang I think the best help we can give them is offer our support and pray for them. Napakalaking bagay talaga yan. So let's pray. Father God, maraming salamat po na binigyan mo kami ng ganitong purpose, ng ganitong mission to reach out to others and help them, Lord God. Kahit man lang sa encouragement, kahit man lang sa prayer, ay talagang magamit mo kami na maging blessing, Lord God, sa iba. Lord, we pray na gabayan niyo po kami sa lahat ng mga activities namin, like this month, Lord God, we are praying na lahat ng mga magiging meetings namin, Lord God, talagang mapuno ng pagmamahal mo, ng guidance mo, ng blessing mo to help the families. We pray for our outreach in Mandaue and even in Daan Bantayan, medyo may kalayuan din, Lord God. Lord, we pray for all the provisions, yung place, maging maayos, Lord God, dun sa kung saan man kami makakuha ng place na dun po sa Christian church na wino-workout namin. Thank you for the provision, Lord God, sa lahat ng mga kakailanganan namin para sa snacks ng mga kids at kung tutuluyan namin dun sa Daan Bantayan. Lord, maraming salamat, Lord God, kasi alam namin sobrang mahal na mahal mo itong mga families na to, kaya talagang patuloy mong nire-reach out sila. Gabayan mo po kami, Lord, kung saan niyo pa po kami gustong makarating, makapag-support. We're willing, Lord God. And thank you din po that in this coming pasukan na po, Panginoon, we pray, bigyan niyo po ng kalakasan ang bawat isa sa amin na nandito, yung mga nag-join din ng video sa prayer, Panginoon. Kasi pasukan na po, we pray for your strength and guidance upon all of us and protection, yes, Lord God, for all our families, Panginoon. And thank you, Lord, na we claim, na kiniklaim na namin, lalo na yung mga nag-aaral, Lord God, dito, we are claiming na we will receive quality support and education for our kids, Panginoon. So maraming maraming salamat po. And Lord, I declare special blessings sa lahat ng mga nagjo-join ngayon dito sa aking prayer, even later sa video, Panginoon. I pray for special blessing, lalo na po, una kay Mami Justice, salamat po sa life niya, sa pag-share po niya ng thoughts niya. I pray that she will continue to grow talaga in your love and more
pa na maging blessing siya sa ibang mga parents. Lord, I pray for Mami Annalisa. Lord God, i-bless mo po siya at ang kanyang family. Same, Lord God, praying for Mami Arlene. I-bless mo rin po siya and provision of work sa kanyang asawa, yung a new best company for Daddy Joel, Lord God. Kay Mami Au, Lord, i-bless mo rin po siya. Thank you for strength dahil ang dami niya pong ginagawa. Bigyan niyo po siya ng strength. At sa lahat na sa buong pamilya niya, Lord God, I pray gawin mo siyang blessing and light sa kanyang buong pamilya. Ang dami nila magkakapatid, Panginoon. Maging blessing po siya sa kanilang lahat. At mabigyan niya ng guidance sa silang lahat. Ganon din po, Panginoon, si Ma'am si Charm. Salamat sa buhay niya, Lord God, na patuloy mong ginagamit. I-bless mo siya. Bigyan mo siya ng wisdom, ng knowledge, ng more resources, more open doors, oh God. And Lord, that she will be able to balance everything and put things in order, Lord God, sa priority. Salamat, Lord, na biniyaan mo siya ng talagang mga anak na talagang sumusuporta sa kanya. And Lord, we also pray for Mommy Edeline na kahit ang layo niya, I know na nandyan ka palagi sa tabi niya. I-bless mo siya, give mo siya ng favor sa pinagtatrabahuhan niya. Salamat, Lord, for protection upon her, O God, kahit po nasa malayong lugar po siya. Ganon din po si Mami Jonah, i-bless mo siya. Makita po niya yung plano mo para sa buhay niya. Kung makita niya lahat ng mga talents and gifts, abilities na binigay mo sa life niya, Lord God, na talagang uh, magamit niya po ito para maging blessing lalo sa ibang tao. And Lord, ganun po si Mami Karing, i-bless mo rin po siya at ang kanyang family. Lord, ako hindi ko alam kung ano talaga nangyayari sa bawat isang pamilya na nire-represent ng mga nandito. Pero Lord, ikaw nakakaalam. Ultimo nga nung, yung bilang ng buhok namin, alam mo. So Lord, I pray for whatever specific needs they have, a specific challenge they are facing, Lord, bigyan mo sila ng courage, ng strength, ng answered prayers, Lord God, ng help mo dumating sa kanilang pamilya. Ganon din po si Mami Lala, especially sa area ng responsibility niya, Lord God, sa Mandawi. Lord, despite of all the politics and everything that's going on around her, Lord, let her light shine brightly. Let she be able to stand up and speak with dignity, speak your word with authority. And Lord, that talagang she will be able to speak your grace, your goodness, declare your goodness to people. And Lord, protectionan mo siya from all harms and plans of the devil, O God. And Lord, ganun din po si Mami Melanie. Bless mo rin po siya, Panginoon, even sa kanyang work. Pati ang kanyang mami, ay kanyang nanay, Lord God, at ang kanyang anak. Lord, salamat na ikaw ang maggagabay kay Mami Mel sa kanyang life. You'll continue to give her guidance, especially guidance, Panginoon, and provisions. Ganon din po si Mami Kathy. Thank you, Lord, for her life too, O God. Patuloy mo po siyang gamitan na maging blessing sa maraming maraming mga mamis pa. Lord God, salamat sa lahat ng mga progress na nakikita niya, nararanasan niya sa kanyang anak. And we thank you for all the provisions na bibigay mo sa kanya. Lord, I'm excited sa mga gagawin mo sa life nilang family. Lord God, in this future, nararamdaman ko yung maraming parating na mga pagbabago, but despite of that, nandun ka. Nandun ka na. Even in the future, nandun ka na. Ganon din po si Mami Net. Lord, continue to bless her and use her to be a blessing to many, many more mga parents, Panginoon, na talagang maging blessing siya, especially yung mga karanasan niya, yung mga experiences, yung mga wisdom niya
patuloy niyang maibahagi, Panginoon, sa iba. Lord, na pag nakikita yung anak niya na si Pedrick, Lord, patuloy lahat kami dito na mai-inspire, Panginoon, sa mga ginagawa mo kay Pedrick, Panginoon. Makikita din namin yung mga anak namin na they will earn their own money, they will be able to worship you, to pray to you, na makikita namin yung mga anak namin napaka-supportive sa mga magulang, Lord. Salamat. Kine-claim namin yan ang bawat isa sa amin. Makikita namin yung progress na yan. So, ganun din po si Mami Rain sa lahat-lahat ng mga ano niya, adventure niya. Nakakatuwa, Lord God. I-bless mo yung adventure niya na kung lagi siyang umaalis. Proteksyonan niyo po siya. And give her the desires of her heart, oh God. Para alam ko marami siyang desire sa heart niya. Ipakita mo yung goodness mo na ano mo talaga yan. Ibigay mo yan talaga sa kanya, Panginoon. Yung mga desires of her heart. And makikita niya talaga yung good hands, powerful hands mo sa kanyang anak. Ganon din po si Mami Wina. Lord God, makita niya po yung love mo sa kanyang anak. Makita niya po yung pagbabago, more improvement sa kanyang anak. And Lord, I pray that you strengthen the family of Mami Wina, Panginoon. Whatever is going on sa kanilang family, makita po nila yung goodness mo in their situation in the family. Also, Lord, for Mami Carol, thank you, Lord, na ikaw ang patuloy na tutulong sa kanya. Lord God, patuloy mo siyang gamitin, Lord God, na maging blessing sa iba. And despite of everything, Lord God, na nangyayari sa paligid niya, I thank you for the wisdom. I thank you for the strength. And Lord, yung Holy Spirit mo, yung lagi niyang kasama, Lord God, encourage her, strengthen her to hold on to your promises, Panginoon, because you are faithful. Lord, we also pray for Mommy Arlene na maging okay yung resulta, yung check-up niya, lahat ng laboratories niya, Panginoon, na wala siyang maging takot sa heart niya, whatever ano man yung maging resulta diyan sa laboratories and everything. Knowing, Lord God, we can trust in your character, that you are faithful, that when we come to you, you answer. You answer every need, lahat ng pangangailangan sa family, Lord God. Panginoon, I pray na bawat family na nandito ngayon, magkaroon sila ng motto, isang prayer lang yan. Kung may pangangailangan, maalala nila, isang prayer lang yan. Napaka-faithful mo, Panginoon. Wala kang katulad talaga. So, maraming maraming salamat, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa sa amin na nandito ngayon at ang mga magjo-join manonood sa video recording na to. Speaking special blessing upon everyone. Maraming maraming salamat po. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. I think may mga nag-amen ng mga bata dito. Ayan. So, we are going to have our picture taking. Can we... Ay, teka muna. Let's continue to pray. Hindi ko nakita. Let's pray for the individual prayer requests na nandito ngayon. Okay. Ayan, sabi ni Mami Fe, being faithful to God's love and trusting everything in everything talaga kay God na ma-enlighten tayo everyday kasi at first we don't know how to handle pan nila, di ba? We have so many questions. But pag may trust tayo kay Lord, little by little, we understand, we find joy in every challenges, and we don't even realize how much patience and strength we have until we have them in our lives. Totoo yan. Mami Karing, ito, pag-pray natin to. Sige, let's pray continuously. Lord, we want to lift up to you, Mami Karing, praying for safe safe travel. I think si Mami Karing, si Mami Carol talaga to. Oo, Mami Carol, tomorrow at Claveria for
their whole family trip with her awesome kid Jared. Oh, si Mami Carol nga to. Lord, thank you for safety upon all of them, traveling mercy upon all of them. Lord God, in Jesus' name, ganun din po si Mami Mel, we pray for her daughter Anika para makapasa sa interview sa school as scholar. Lord, we claim it, Lord God. Bigyan nyo ng wisdom and confidence si Anika para makapasa siya. Favor upon her, Lord God, sa magpapasa sa kanya, Panginoon. Lord, thank you for provision sa kanyang studies. In Jesus' name, amen. Ayan, okay, so lahat ba naka-open video na tayo? Let's have open video. Yan. Hello. Ayan. Ay, ayun. Ayun. Si Mami Melanie. Ayan. Mami Annalisa. Ayun. Okay. Oh, smile tayo. One, two, One, smile. two. Ayun. Oh, waki-waki naman tayo dyan. Waki daw, waki. Waki, waki. Okay. Waki. One, two, Waki daw, 1, 2. three. Ayun. Ako, maraming salamat po sa lahat ng nag-join. See you again next Friday. God bless everyone. Evening. Good Bye-bye. night. Thank Bye. you. Thank you po. Bye-bye. Good Thank you, night. Mami Thank Justin. you.